Okay. Pag meron kang mga members na taga-malayo, kung first time, okay lang na mag-support ka. Yan, minsan Mhm. nagsu-support din kami pero hindi kami nagbibigay ng cash. Okay? Sa mga leaders hindi kami nagbibigay ng cash. Nagbibigay kami ng quota, nagbibigay kami ng eto yung kailangan niyong trabahuhin kasi wala naman po sa mundo na libre, lahat po may bayad na. Mhm. 'Di ba, Sis Gladys? Ano yung sa company niyo Oh, dati, yung apply niyo 'pag pupunta, kayo pa yung nagpapagasolina, tama? tama po. Tsaka minsan share-share sa pagkain. Oo, tulong-tulong. Hindi puwedeng Tulong-tulong po. hindi puwedeng bubuhatin kayong lahat ni upline. Mababaldado yung upline ninyo. Opo. So, it's, give and take po tayo, okey? Huwag po tayong maging abusado porke mabait yung upline, porke may sasakyan lagi kang magpapasundo. Oh, isipin ko, hindi ikaw yung pinaparinggan ko, okey? Hindi ikaw ang pinaparinggan ko at, wala po 'tong personalan. Ano lang tayo, ina-align lang po natin lahat para siyempre malinaw. Minsan kasi 'pag hindi po natin siya nasusunod, ang iisipin kasi natin, ano ba 'tong downline ko napakaabusado, lagi akong pinapatawag, tapos di naman nag-aambag ng gasolina, pero hindi niyo naman pinag-uusapan, kita pa ba ako? Bakit nawala? Teka lang, nawala kasi. Nag-minimize yung aking ano, screen. Hey, where are you? Ayun, nag-stop sharing ako. Nawala, eh. Alright, ayan, asan na nga ako? Nawala tuloy ako. Nagulat ako biglang nawala, eh. Okey. Ayan. Siyempre 'pag hindi mo kasi na-declare kaagad sa downline mo, ano ba yung mga rules, ano ba yung mga dapat, siyempre hindi nila alam. Kaya dito, ngayon, sinasabi ko na ngayon kung ano yung dapat para lahat tayo malinaw, 'di ba? Communication talaga yung key, eh, para maging maganda yung ating mga, relationship, yung ating business. Kailangan ano, pinag-uusapan lahat. So 'pag magpapa-support po tayo sa malayo, puwede po mag-ambagan or puwede ngang usapan, "Sige, ako magda-drive, gas ko 'to, pero pagdating do'n, ano man yung mabebenta natin, kailangan, part nung benta, yun yung magiging panggasolina." Tapos pagdating sa pagkain, magbenta tayo para meron tayong pangkain. Hindi po tayo nandito para mag-picnic, hindi kung nililibre kayo ni upline ninyo, mag-thank you kayo, pero hindi po laging gano'n, okey? Huwag po tayong umasa na, "Ay, sumali ako sa MCOR kasi laging libre." Hello, lugi naman yung offline mo, kawawa naman. Wala baka nga wala pa sa'yong kinita 'yan, baka hindi pa 'yan nag-pair sa'yo, eh, 'di ba? Hindi po gano'n. 'Yan, 'wag po tayong abusado, matuto po tayong mahiya. Ano 'to, ChatGPT 'to, hindi ako yung ano lang 'yan, ang sabi ko lang kung ano yung ginawa niya, gawan lang niya ng ano, ng visual. 'Yan, respect others people's time and money. Lagi po nating irerespeto yung oras ng iba, yung pera ng iba. Hindi naman porke kumikita yung kaibigan ninyo, lagi na lang, "Uy, baka naman." Huwag pong gano'n. Hindi po siya magiging healthy para po sa relationship ninyo tsaka para sa business, okey? Yung biyahe pa lang nung upline ninyo papunta do'n, 'di ba, buwis buhay na 'yun, eh, yung pagod niya, yung gastos niya. Kaya ayun lang, mag-ano po tayo, mag-give and take, okey? Kapagka naman magpapa-support kayo, kunyari napuntahan na kayo sa malayo, napuntahan na, tapos magpapa-support ka ulit, try to compute. I-compute mo magkano yung ginastos ng upline, magkano yung gastos papunta. Yung gasolina, yung pamasahe, yung pagkain, worth it ba yun na puntahan, papagurin mo yung upline mo. Kaya ang suggestion ko sa mga upline lalo
Pag ang downline mo ay marunong na, able naman na, hayaan mo na sila. Puwede kang mag-support products. Magbibigay ka lang kunyari 5 boxes, ibenta niya pandagdag sa panggastos niya, pero dapat meron din siyang magiging resulta. Meron kayong usapan. Kasi ikaw as an upline may commitment ka, eh. So, dapat si downline mo meron ding commitment. O sige magko-commit ako, tutulungan kita para mabawasan yung gastos mo diyan sa business. Kasi actually, hindi yan responsibility po talaga ng upline. Yung pamasahe ng downline, yung pangkain ng downline, hindi po yung responsibilidad ng upline. Kasi remember, ikaw din magiging upline ka. Ikaw din upline ka na. So, kung responsibilidad pala yun ng upline, so ikaw may responsibilidad ka na rin. Gusto niyo ba yun? Yung mga downline sa inyo, kayo magkapakain, hello, sumali sila para pakainin mo, hindi po gano'n, okey? Kina-clarify ko lang sa inyo. Kung nililibre kayo ng upline ninyo, magpasalamat kayo, pero hangga't maaari, sa business dapat po chip in or hati-hati. Kung magpapa-support kayo ulit sa malayo, nagbigay ng commitment si upline niyo na, "Sige tutulungan kita para mabawasan yung gastos mo," ikaw din dapat mag-commit ka. Hindi lang dapat ang upline nagko-commit, dapat pati si downline. O ang commitment mo dapat makapagka-pay-in ka diyan ng at least 3, 4, iko-compute yan ni upline mo. Para at least win-win situation kayo, hindi lang ikaw yung panalo, 'di ba? Kasi gumagastos yan, eh. 'Pag sabi nga 'pag ang mindset mo kasi lagi take, 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 ikaw yung laging mawawalan. 'Pag puro ka take. 'Pag puro ka hingi, 'pag puro ka libre, ikaw yung laging nasa bottom, tandaan mo 'yan. Kasi more blessings ang nakukuha ng giver, ng marunong talagang mag-serve, marunong magpaubaya, marunong mag-support. So, isa 'yon sa mga kailangan natin na 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 i-consider whenever na tayo po ay magpapa-support sa malayo sa ating pong upline. At napakaswerte mo 'pag yung upline mo na mismo ang nagsabi sa'yo na ano, "Tulungan kita, kailan tayo pupunta sa inyo, baka may papakausap ka." I-cherish mo 'yan kasi hindi laging available ang upline. 'Pag sinabi niya na susuportahan ka niya, magpasalamat ka at i-grab mo na yung chance kasi nga hindi yan laging available. Okey? Mag-thank you ka kasi binibigyan ka niya ng oras. Walang magagalit sa'kin, hindi akong gumawa nito, si ChatGPT. Sabi dito, ang tunay na upline kapag hindi gipit. Maraming uplines ang kusang tumutulong. Nakikihati sa expenses. O again, nakikihati, hindi sino-solo ang expenses. Previous company ko, hindi kami nililibre ng upline namin kahit mayaman yung upline namin. Never kaming nilibre no'n, 'di ba Glenda? Kahit tubig kanya-kanya kaming bayad, kung ano yung kinain mo bayaran mo, yung Tama po. bayaran mo. Kasi yun po ang tama, dun ako natuto na, ganun pala paglalabas kailangan kanya-kanyang bayad. Kasi 'pag meron ka pala kasing ano, 'pag meron ka pala kasing poor mentality ang nasa isip mo lagi gusto mo manlibre. Pero yung mayayaman pala, hindi sila mahilig manlibre, kaya sila mayaman. Kaya 'pag gusto mo daw yumaman, 'wag ka manlibre. Kung manlilibre ka dahil ikaw ay blessed, okey lang yun. Pero 'wag mong gawing panay-panay o araw-araw. Minsan lang. Mailibre ka ng 1 beses, 2 beses, tama na yun, 'wag kang abusado, okey? Dapat matuto kang maging, maging accountable sa lahat ng mga gastos mo din. Kung kakain, nakita mo si upline hindi naman mayaman, 'di ba? Oh, sige kanya-kanya tayong bayad, mag-ano ka na, magkusa ka na, KKB. 'Pag yung isa walang pambayad, nakita niyo walang pera, that's the time puwede niyong share-an, okey? Yung kasi siyempre hindi naman talaga maiiwasan na minsan may mga tao talaga na walang budget. Nangyayari sa'min 'yan kahit sa tindahan namin nakikita namin, yung isang tao parang walang pangkain, mukhang gutom, binibigyan namin ng pagkain. Ayan, so in everything to do to others on what you would have them to do you, okey. Ang hirap mag-English. Hayaan niyo mag-aaral ulit ako ng English. Ayan, hindi hindi 'yun obligasyon ni upline, okey? Ano ba ang obligasyon ni upline? Ang obligasyon ni upline is i-guide ka, turuan ka, tulungan ka. Tulungan ka na matuto. Hindi ka tulungan financially. Kasi kung 'yun yung obligasyon ni upline, hindi 'yan din ang magiging obligasyon mo sa magiging downline mo. Make sense ba? Okay, never abuse kindness. Appreciate
Yan, yun pala yung tamang word. Appreciate your upline support. Yung support ng crossline mo, appreciate mo. O nga pala, by the way, pag meron tayong activity, i-remind ko lang kayo. Pag meron tayong activity, di ba? Pag tumulong sa inyo, yung mga sales, hati-hati yan. Kung magkano yung kinita, yung mga benta, yung tubo, paghahati-hatian ng mga pumunta. Bakit? Namasahe yung mga yan eh. May pamilya din yan. Kumakain din yan, tao din yan. So, pag nagpatulong ka, normal yon na hati-hati sa sales. Pag nakapagbenta ng hyper package, kailangan mong bigyan yung nakapag-close. 'Di ba? Ginalingan niya na i-close niya, napabili niya ng hyper package. Kailangan mong bigyan ng 500 yung nakapag-close. Bakit 500? Magkano bang ano mo, direct referral, 1,050. Eh, hindi naman ikaw nag-close. Pa-thank you mo na yun. Pag nakapag-close naman ng mini, bibigyan mo yan ng 150 ba o 200? I forgot. Basta 150 or 200. Kailangan mo siyang bigyan. Ang direct referral mo is 350. Tapos may pairing ka pa. 'Di ba? Mahiya ka naman. Tinulungan ka na nga i-close. Siya na yung nag-close, ikaw nandun ka lang. Ginalingan niya, siya yung nakapag-close. So, bigay mo yung nararapat para sa kanya. Eh, what if, ang gusto, accumulation. Pag accumulation, sa unang salang ninyo, hindi muna kayo tatanggap ng accumulation. Sales muna yan. So, sa sales, kailangan paghahati-hatian niyo yun. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng hingiin kaagad yung direct referral eh, pag accumulation kasi hindi pa naman siya considered as closed sales. So, sa una, bumili muna siya para meron kayong paghahatian na profit. Are we clear with that? Yan, paki-type C kung clear tayo dyan. 200 daw, sabi ni Risa, kapag ka mini. O, pag mini, 200, tinulungan kang i-close, nag-activity sa lugar ninyo. Kung gusto mong medyo malaki yung hatian, dapat konti lang yung support. Pero pag marami yung sumuport, syempre marami maghahati, liliit yung parte, piece of pie. Ganon. Okay. Humingi ako ng support sa inyo, June 1 for Coach Mike. So doon, ako yung magre-request sa inyo na wala muna kayong ika-cut kasi first time lang tayo support kay Coach Mike. Kung gusto niyo lang sumama, pero pakakainin ko kayo doon at ibigyan ko kayong pamasahe. Huwag kayong mag-alala, okay? And maganda kasing practice din yon na sumusuport kayo sa crossline sa iba. Bakit? Kasi doon mo mapapalabas yung potential mo. Kasi biruin mo wala kang makukuha do'n, wala kang papakinabangan, pero ginagalingan mo. Eh, what more kung client mo pa 'yan. Ibig sabihin mas kaya mong galingan, dodoblehin mo yung galing mo. Oo, diyan gumaling si Risa, kaka-practice. "O Risa sama ka, meron tayong ano, meron akong papa-support sa'yo." Yes, parang OJT, kailangan po 'yan. Kasi the more practice, the more na gagaling ka. Ang dami mong madi-discover sa sarili mo, ang dami mong mga skills na ma-unlock, ang dami mong mga pang-mindset na mare-realize na, "Ay, oo nga 'no, dapat pala yun yung sinabi ko." So, 'pag hindi ka kasi lumalabas, hindi ka nag-a-activity, kakalawangin ka. So, para mawala yung kalawang, kailangan araw-araw lumalabas ka. Kung wala kang client, mag-offer ka ng help sa crossline. Baka meron kang lakad, samahan kita, tulungan kita for practice, para makapag-practice ka. Hindi dahil gusto mong kumita, hindi dahil gusto mong maki-share, pero dahil gusto mong mag-practice, ganun talaga. Gusto mong gumaling, mag-practice ka. Hindi naman pwedeng sasama ka lang dahil meron kang share. Pero pagka talagang humingi ng tulong, ayan, pag-uusapan nyo na yan. O, share-share tayo sa kita, sa tubo. Alright? Yan, ang tunay na upline, hindi lang nagbi-build. Ang tunay na upline, hindi lang yan basta, recruit ng recruit. Tumutulong yan kasi gusto niya. Kasi alam niya na yun yung tama. Na kaya ka nilagay sa posisyon na yan kasi para maging blessing sa iba. Yan, kindness today, natakpan na naman. Stronger community tomorrow. Yan, tumutulong ka hindi dahil meron kapalit. Kasi meron nga ako narinig eh. Hindi ko na sabihin kung sino Ay, ang pinapayaan mo lang dyan yung upline mo. Sabi, ilang beses ko na yung narinig. Saan, ah, anak ni tita, sino nga ba yun? Nakalimutan ko. Marami, marami. Pinapayaan mo lang dyan yung upline mo, sabing ganon. Ako'y natatawa. Bakit? Kasi, di ba, pinapayaan mo upline mo. Ang tanong, sino ba nagpapakain sa'yo? Sino ba nilibre ang pamasahe mo? Si upline mo. Sino ba yung, 'di ba, wala pa nga nakikita sa'yo si upline mo, eh. Tinutulungan ka nga niya ma-develop, eh. Tinutulungan ka nga niya
na magkaroon ka ng growth. Tinuturuan ka nga niya para kumita ka. Wala naman pa sa'yong kinikita sa upline mo, abonado pa nga, lugi pa nga, eh. So, para gano'n yung maririnig ko minsan, natatawa na lang talaga ako, tawang-tawa ako. Oo, sobra. Pati pa ako nakikiliti. Yan, charis. And again, nothing personal. Okay? The culture we want to build, strong team, strong system, strong future. Yan. We have to be responsible. We have to be professional. Yung oras natin, kailangan hindi tayo nalilate. Kailangan nagsi-show up tayo lagi. Marunong mahiya, marunong mag-adjust. Okay, hindi puro take ng take, hindi utang-utang, okay? Pag sinabing pautang ng products, anong sasabihin? Yan, may pwede mag-unmute. Anong sasabihin para ma-recall yung mga hindi nakapasok kanina para marinig nila? Yan. Pautang Pasensya ka na, to. ang business kasi natin ay cash basis. Very good. Yan. Pasensya na, ang business natin ay cash basis. Eh, gusto ko magbenta eh, kaso wala akong on hand. Kung nagawan mo ng paraan ang package, mas kaya mong gawa ng paraan ang retail. Tama ba ako? Tama. Kailangan alagaan natin yung trust, marunong umintindi ng business flow. Ang business, cash is king, hindi po pwedeng utang is king. Meron po dapat pinapaikot na pera, pambili po ng stocks. Kasi kung hindi, magiging pabigat ka sa system. A good behavior creates strong leader. Para maging magaling kang leader, dapat maganda rin ang iyong behavior. Yan, cash basis. Okay. Discipline is equals to growth. Pag meron kang disiplina, yung growth ng business mo, tuloy-tuloy, maangat. Yan, hindi lang products ang nagpapalago ng negosyo, pati ugali, attitude. Yan, tignan mo rin minsan yung attitude mo. Bakit kaya hindi tumatagal yung mga members ko sa akin? May mali kaya sa akin? Maaring wala namang mali sa'yo, baka mamaya sila naman talaga, 'di ba? Baka sila yung may attitude problem or pwede rin na masipag naman yung member mo pero ba't nawala? Kailangan alamin mo rin 'yun. Mag-dig deeper ka, bakit kaya nawala? Ay nagtampo sa akin. Kasi pala hindi ko pala na-invite. So mag-sorry ka lang. Mag-ano ka ulit, mag-reconnect ka dun sa member mo na, "Ay, kumusta? Na-offend ba kita? Sorry, ah." Remember, hindi po kabawasan ng pagkatao kapagka marunong po tayong mag-sorry. Kapag marunong po tayong mag-humble down. Mas humble ka, mas tinataas ka ni Lord. Tandaan niyo po 'yan. Huwag po tayong masyadong mapagmataas. Your business behavior today determines your success tomorrow. Ano man yung behavior natin today, yan po yung magdedetermine kung magsa-succeed ba tayo bukas o hindi. Kapag hindi po tayo kasi nagbago, ayan. Kung sa mga jeepney pa po, God knows who does not pay. Tama naman si Sir Don. Yung discipline today, success tomorrow. So bakit ba importante talaga ang disiplina? Pag wala kasing disiplina, magulo. Magulo ang buhay, 'di ba? Ang disiplina kasi parang damit mo 'yan, eh, na na rumble-rumble. Hindi mo na makita kung ano yung kailangan mo. Gano'n din sa business, 'pag ang business mo walang disiplina, rumble-rumble, hindi mo na alam saan papuntang direksyon. Wala kang plano, hindi mo man lang inayos. Una mo nga ayusin dito sarili mo. 'Pag hindi mo inayos yung sarili mo, walang patutunguhan yung negosyo mo. Ayan, tapos na po tayo sa ating module 1. Yan, this point puwede po kayong magtanong. Yan, 'pag mangungutang ka ng products at hindi ka pinautang ng iyong upline, anong sasabihin mo? Review. Ayan, Jen, anong sasabihin mo pagka uutang ka sa akin tapos hindi kita pinautang? Ay, Jen, sorry, cash basis only. Amazing life. Intindihin ko po na cash basis lang, ganun. Ako po yung kumbaga, tatanggapin ko po yung sinabi niya. So ako yung maghahanap ng way. Hindi mo natandaan yung sinabi ko. Sinong nakakatanda? Mhm. Sasagot. 'Pag sinabi na apply mo cash basis only, sorry. Sino nakakatanda? O, Mama Labs, natandaan mo ba? Tandaan ko. O, anong sasabihin mo? Oh, kala ko natandaan.
Sis Gladys, natandaan mo? Ayun, tama. Sabi ni Ate Lu, pag hindi ka napahiram ng upline mo, eto lang isasagot mo ha. Wala kang maraming sasabihin. It's okay. I understand. Wala nang mahabang paliwanag. I understand. Ulitin ko ulit. Understand. Uutang ano, uutang ako kay upline. Upline pa utang. Ang isasagot lang ni upline, short, concise, I'm sorry, cash basis Cash only. basis only. Ang isasagot lang dapat ni downline, it's It's okay. I okay, I understand. understand. Wag na ay sorry pasensya na kasi ganyan. Hindi na kailangan po ng paliwanag. Short lang, it's okay, I understand. So it's a privilege kapag kayo po ay napahiram. Ibig sabihin pinagtiwalaan kayo. But pagka kayo po ay sumira, again, kayo po yung sumira ng privilege. Alright? Yeah, with that, we are done. And if you have any other questions, pwede po kayo magtanong ngayon. Okay, tomorrow, aalis po yung mga facilitators for the boss camp. Maaga kami nga alis para mag-ano doon, magkumpone, mag-ayos at mag-practice. Sa 26, do not be late. Masusurprise yung may-ari ng isla. Ang dami natin. Ang alam nila, 25 lang tayo. So baka, hindi ko alam kung magkano pa sisingilin. Pero God is good kasi, di ba, ayon sa weather forecast, mag-uulan daw pero hindi naman nag-ulan. It's a boot camp na nilalabas yung leadership. Maraming mga challenges. It's very exciting, very challenging, and very fulfilling. Yan. Ano siya, i-relate siya sa negosyo at saka sa totoong buhay. No show up sa training, no support din. Oo, o nga pala, when it comes to training, dapat po umaattend tayo. Kasi isa po yan sa foundation para gumaling ka, yung skills mo ma-enhance, pati yung intrapersonal, gumagaling ka. Kailangan po ng trainings. Wala po kaming trainings na miss out, especially nung bago kami. For the past 12 years, lahat po ng trainings na attend ko, pati nga baking training ina-attendan ko pati cooking training ina-attendan ko Attendan nyo na attendan lalo kapag libre. Kasi mga ina-attendan pa nga namin mga paid trainings. It's very important po na tayo umattend ng trainings. Okay, open cam po tayo tapos picture taking.